Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon, Marcos Jr. Atin pong masasaksihan ang pamimigay ng tulong para sa ating mga kababayan na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Ngayon po, ang Department of Agrarian Reform ay mamamahagi ng 76 na packs ng fertilizers at igagawad ang mga ito kay Emerson Gregorio na kinatawan ng Aglukay Farmers Multipurpose Cooperative. Ang Technical Education Skills Development Authority ay mamamahagi ng 107 tablets para sa vocational and training trainees. Ang pamamahagi na ito ay para sa kinatawan na si Madeline Gonzalez. Ngayon po ay pamamahagi sa 2 Agrarian Reform Beneficiaries ang 76 na packs ng fertilizers. Igagawad ang mga ito kay Emerson Gregorio na kinatawan ng Aglukay Farmers Multipurpose Cooperative. Mamamahagi din ng 2 grass cutters para sa 2 ARBs na tatanggapin ni Magnon David bilang kinatawan ng Kapatagan ARBs. Makakatanggap din ng mga irrigation pump ang Maloco ARBs. Igagawad ito sa kinatawan ng ARB na si Corazon Pelayo. Ngayon naman mamamahagi din ng 2 hand tractors para sa 2 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Igagawid ito ng ating Pangulo sa leader o kinatawan ng Kinalingay Viejo ARBs na si Belia Rogan. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa tulong na inyong ipinagkaloob. At congratulations sa lahat ng ating mga benepisyaryo. mga kababayan, muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Ngayon po ay kasalukuyang binabati ng ating mahal na Pangulo ang ating mga benepisyaryo. Sa puntong ito, pangungunahan ng ating mahal na Pangulo ang pamamahagi ng bigas sa ating mga kababayan dito sa Aklan. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon, amin pong iniimbitahan ang ating mahal na Pangulo na magtungo sa stage para sa ating programa. Maaari na po tayong umupo. Sa uman, mayad-ayad nga adlaw, katon tanan. Sa pagsisimula ng ating programa, inaanyayahan po natin si Mayor Jures Sucro ng Kalibo, Aklan upang magbigay ng kaniyang pambungad na talumpati. Good afternoon, everyone. Most especially to His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr. Sa ngalan ng buong munisipalidad ng Kalibo, isang mainit at masiglang pagbati ang pinaabot ko sa ating mahal na Pangulo. We humbly welcome you to the Atatihan town of Kalibo. Tomorrow will be the opening salvo of the Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival, dubbed as the mother of all Philippine festivals. Sana po ay makabisita kayo uli dito sa aming selebrasyon sa January 20 and 21, 2024. Hindi matutumbasan ng anumang salita ang aming pasasalamat para sa inyong pagbisita at sa paghahatid ng iba't ibang tulong mula sa ating national government. Ang inyong hindi matitinag na suporta sa mga Kalibonhons ay tunay na nagpapakita ng inyong tapat na paglilingkod at pagmamalasakit sa bawat Pilipino. Asahan ninyo, Mr. President,
ang buo at matibay na suporta ng Bayan ng Kalibo sa inyong administrasyon at sa lahat ng mga programa at inisyatibo ng gobyerno. Naniniwala kami na sa ating magkasamang pagtutulungan, mas marami pa tayong magagawa para sa pag-unlad ng ating bayan. Hinihiling po namin ang inyong suporta sa aming hangarin na maging isang lungsod. We hope that you can support us in our bid for cityhood. Sa pagkakaisa at pagtutulungan, alam naming ito ay magiging posible. Katulad po ng sinabi nyo sa inyong State of the Nation address, handa kaming maghandog ng tulong dahil mahal namin ang aming kapwa Pilipino at mahal namin ang Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang bagong Kalibo. Salamat po. Maraming salamat, Mayor Sucro. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Aklan Governor Jose Enrique Miraflores para sa kanyang mensahe. Magandang hapon po sa lahat, lalong-lalo na sa ating iginagalang at mahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Welcome to the province of Aklan, kung saan po kayo ay nanalo nung nakaraan na eleksyon. Ang aking ding mainit at magiliw na pagtanggap sa ating mga regional directors, kinatawan ng iba't ibang mga ahensya at departamento ng gobyerno at mga pribadong individual, mga kapwa nating Aklanon, maraming salamat po sa inyong malugod ng pagtanggap sa ating paanyaya na dumalo sa napakahalagang pagdiriwang na ito. Mahal na Pangulo, buong puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng tulong ng aming natanggap at patuloy na natatanggap mula po sa inyong tanggapan. Mula sa ating mga marginalized sectors, ang ating pong mga magsasaka at mangingisda, mga kabataan at mga magulang, mga turista at mga balikbayan, mga nakakatanda at lahat ng bumubuo ay patuloy na nagsusumikap upang makapag-ambag para sa ikauunlad ng aming lalawigan at mahal nating bansang Pilipinas. Umasa po kayo na patuloy kaming susuporta sa mga programa at proyekto ng inyong tanggapan dahil naniniwala kami sa inyong pangitain para sa ating bansa at kapwa Pilipino. Maraming salamat po sa inyong tulong at pagmamahal sa aming mga Aklanon at sa lalawigan ng Aklan. Mabuhay po kayo, Pangulong Bongbong Marcos. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Governor Miraflores. Upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, tinatawagan po natin ang kalihim ng Department of Social Welfare and Development, Secretary Rex Gatchalian. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa kalihim ng Department of Social Welfare and Development. Please sit down. Sa ating Secretary Rex Gatchalian sa iyong pagpakilala. Ang kalihim ang kinatawan ng unang distrito ng Aklan, Carlito Marquez. Where's there? You should be up here. Ang ating ama ng probinsya ng Aklan, Jose Enrique Miraflores. Ang alkalde ng bayan ng Kalibo, malapit na daw, hindi na bayan ang sa pagbati natin sa inyo. Ito ang alkalde ng lungsod ng Kalibo, Mayor Sucro. Nandito rin po ang mga ibang mayor sa iba't ibang bayan na nakabisita rito ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo. At ang pinakamahalaga,
na nandito ngayon, nakasama natin ngayong hapon na ito, ang ating mga benepisyaryo ng 4Ps na mabibigyan natin ngayon ng sako ng bigas. Ating mga kasamahan, lahat ng kasamahan ko sa pamahalaan, sa serbisyo publiko, magandang hapon po sa inyong lahat. Una sa lahat, nais ko pong gamitin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa inyo sa malaking ambag sa aking pagkapanalo nung nakaraang eleksyon. Hindi po madali lumangoy laban sa agos, pero nanindigan po kayo para sa akin, kaya hindi po kulang ang pasasalamat ko sa iyo. Dahil dyan, ako po ang nanguna sa inyong lalawigan. Kung kaya naman, buong puso at labis akong nagpapasalamat sa iyong tiwala at suporta at ang bawi lang ng isusuklian po namin yan ng lahat ng aming maaring gawin upang tulungan ang lahat ng mamamayang Pilipino upang pagandahin ang Pilipinas. Muli, maraming salamat sa inyo. Abukid ang salamat. Ang pagdalaw namin dito ay bahagi ng inisyatiba ng gobyerno na maghatid ng ayuda sa mga higit na nangangailangan sa iba't ibang sulok ng bansa. Bilang pangunahing pagkain ng mga Pilipino, mahalaga na hindi mawala-wala ang supply ng bigas sa ating mga tahanan. Sinisika po natin pagbabayin ang presyo ng bigas at iba pang produktong agrikultural upang bigyan ang mamamayan ng kakayahang makabili nitong anumang oras kakailanganin nila at ng kanilang pamilya. Pinaparami din natin ang produksyon ng palay at inaalalayan natin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla at iba pang mga gamit sa pagtatanim, pag-ani, pagpapakiskis at paghatid sa mga pamilihan. Samantala, mamimigay rin ang kagawaran ng agrikultura ng halos 30 milyong pisong halaga ng tulong upang mapalakas ang pag-aalaga ng baboy at talaba sa inyong lugar. At hindi lamang po yan, isa pa pong bagong balita o baka naman nakarating na rin po sa inyo ay ang pag-aproba at pag-utos ko noong isang linggo na maglaan at maglabas ng kulang-kulang 13 bilyong piso na pondo para sa Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Sa ilalim ng programang ito, makakatanggap ng tigli 5,000 piso ang mga benepisyaryo sa buong bansa bilang suporta sa kanilang pagsasaka, lalong-lalo na sa panahon ng El Nino o pagtuyot. Bukod dito, prioridad din ng pamahalaan ang kahandaan ng sektor ng agrikultura sa anumang krisis na makarating dito sa Pilipinas. Tulad na lamang po ng pagkakaroon ng red tide nitong nakaraang Agosto sa inyong lalawigan. Bagamat nadeklara ng cleared sa red tide ang mga apektadong lugar, patuloy pa rin na minomonitor natin ang mga ito upang matiyak na ligtas naman ang inyong mga huli. Nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito upang hiyakatin kayo na makiisa sa pagbabantay laban sa smuggling at sa hoarding at mga sindikatong patuloy na namamayagpag sa pagsasamantala sa taong bayan. Tulungan po ninyo ang ating mga ahensya sa pagmatyag upang mahuli at mapatawan ng angkop na parusa ang mga sumusubutahe sa sektor ng agrikultura at sa ating ekonomiya at nagpapahirap sa taong bayan. Sa katunayan, may ilan na po tayong nahuli, pinagmulta at kinasuhan kaugnay ng ilegal na pag-angkat ng pag-imbak ng libo-libong sako ng bigas. Lahat po ng mga nakumpiska ay ilalaan sa mga mamamayan, tulad po ng mga pamamahagi natin ngayon sa ating mga 4P beneficiaries. Sa bagong Pilipinas na ating binubuo,
Hindi po tayo titigil hanggang nabubuwag ang lahat ng mga sindikatong ito at hanggang hindi maibalik sa normal ang mababang presyo ng ating mga bilihin. Bilang pagwakas sa ating pagdadamayan at tiwala sa isa't isa, tiyak na magtatagumpay tayo sa pagkamit ng masagana, panatag at matatag na buhay para sa lahat ng mga Pilipino. Sana wala nang gutom, wala nang maghihikahos at wala nang maiiwan sa pagsalubong sa maliwanag na bukas. Yan po ang hangarin ng inyong pamahalaan. Yan po ang hangarin ng lahat ng Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat at magandang hapon po. Abu-abugid nga salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Inaanyayahan po natin ang mahal na Pangulo kasama ang stage party na pangunahan ng pamamahagi ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula sa ating Department of Agriculture, ang ating Pangulo ay magbibigay ng livelihood assistance para sa mga sumusunod mula sa Philippine Rural Development Project. Engineer Clyde P. Duran para sa Altavas Small Fishermen Association for oyster production sa halagang 9.185 million pesos. Feligene Katunog para sa YARP Agriculture Cooperative sa halagang 11.9 million pesos. Ramon Garcia para sa Tagarorok Mainuswagon Panimalay Consumers Cooperative sa halagang 6.7 million pesos. Ngayon naman, ang National Dairy Authority ay mamamahagi ng Dairy Livelihood Assistance sa halagang 16.2 million pesos para sa 3 farmer associations. Igagaawad ang mga Certificate of Animal Stewardship sa mga leader at kinatawan ng associations na sina Edgardo Yaban para sa San Jose ARB, Dan Gregorio para sa Ibahay Sericulture Farmers Association, at Royden Perlas para sa Makato Farmers Association. Sa puntong ito ay mamamahagi rin ng Rice, Corn, and Livestock Indemnity Claim Check ang Philippine Crop Insurance Corporation para sa lalawigan ng Aklan at kay Mark Tana bilang kinatawan ng mga individual. Ngayon naman, ang Department of Agrarian Reform ay magbibigay ng 128 Certificates of Land Ownership Awards para sa mga agrarian reform beneficiaries na si Edison Quadrante bilang kinatawan ng mga ARBs. Mula sa Department of Health, Medical Assistance to the Indigent Patients, ibibigay ang halagang 3.6 million pesos sa Dr. Rafael Tumbucon Memorial Hospital na tatanggapin ni Dr. Cornelio Quachan Jr., Chief of Hospital. Sa puntong ito, ang Commission on Higher Education ay magbibigay ng tulong pinansyal sa 7 iskolar ng Aklan Catholic College sa halagang 1.27 million pesos para kay Cesar Ryan Doromal na kinatawan ng paaralan. Magbibigay din ng tulong pinansyal sa halagang 1.98 million pesos sa 79 na mag-aaral ng Aklan State University para kay Rico Espirito na kinatawan ng mga mag-aaral. Sa ilalim naman ng Unifast, ipapamahagi ang tulong pinansyal sa halagang 31.67 million pesos sa 1,102 na mag-aaral ng Garcia College of Technology para kay Lester Magarso na kinatawan ng mga mag-aaral.
Ang Department of Labor and Employment ay magbibigay ng livelihood assistance sa halagang 1.5 million pesos para kay Joyce De Los Santos na kinatawan ng Sandona Development Cooperative. Mamamahagi ang TESDA ng scholarship allowance sa halagang 657,100 pesos sa 85 scholar ng Aklan Catholic College para kay Jupiter Batol-Batol na kinatawan ng mga scholar. Mamamahagi din ang Department of Agriculture ATI ng training assistance sa 3 accredited learning sites para kay Arnulfo Magcobe bilang kinatawan. Ang Department of Social Welfare and Development ay mamamahagi din ng seed capital fund sa 2 association na tatanggapin nina Nabas Mayor Maria Fela Saleta at Zaldi Sadiasa para sa Matabana Community Organization sa halagang 300,000 pesos. Gayon din para kay Kalibo Mayor Jury Sucro at JR Pronton para sa Pamana sa Tigayon Toda Association sa halagang 300,000 pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa tulong na inyong ipinagkaloob at congratulations sa lahat ng ating mga benepisyaryo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga benepisyaryo. Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo!